ay hindi pa rin tayo napapanood ng live. Sana ho, mapakita ito. Kasi ho, baka ho, alam niyo naman ang social media, baka sa malamang tayo pamukha sa mga taga-Maynila na itong mga nagsasalita ito ay hinaharang, mututol sa isinasagawang maling pag-aaproba ng ating annual budget. Hello, what's up, happy people? So ito pala yung buong istorya bago po ang nangyaring kumusyon o girian dyan sa City Council of Maynila na talagang napagtulungan po ang ating butihing konsehal GTV Villanueva at Joey Oy. So panoorin po muna natin tong video bago po tayo gumawa ng reaction mga guys. Naku, napaka-interesting video po ito mga kuys. Bagayas bago po ang nangyari ang lahat. So without a further ado, let's begin. Unang-una po, mukhang magpahanggang ngayon, pagamat napapanood tayo sa big screen dito, ay hindi pa rin tayo napapanood ng live. Naka-record po, iyan natin. Ngayon po, naka-live na po ito. Nagkakaroon lang po ng technical problem ito. Pero naka-record din yan. Opo. Sana ho, mapakita ito. Kasi ho, baka ho, alam niyo naman ang social media. Ini-edit at baka sa malamang gamitin itong mga nagaganap dito para ipamukha sa mga taga-Maynila na itong mga nagsasalita ito ay hinaharang, mututol sa isinasagawang maling pag-aaproba ng. Tama po, kasi nakaraan po ay naging masama po sila sa tingin ng publiko dahil doon po sa putol-putol at walang live na nangyari dyan sa City Council mga kuys mga guys. Ating annual budget. I would like to make it a record, Your Honor. At sa mga nasa taas, kung may nag-video dyan, kuhaan niyo ako ng video. Just in case, may lumabas na naman at ang mga salita ko nung nauna, yun ang gagamitin na inaharap ko. I-focus niyo ako. Sa isa niyo ako haharap. Hindi po namin hinaharap ang budget at mamaya po sa botohan, kung kami ay hindi nagtaas ng kamay, hindi po yun nangangahulugan na kami ay hindi sumasang-ayon sa pag-aproba ng budget. Ang hindi namin pagtaas ng kamay ay oh, klarong-klaro yun ha. Klarong-klaro po. Hindi po nila hinarang yung 25 billion na budget. Wow ha! Ang laki! Sa maling ginagawang proseso ng pag-aproba ng budget, sa pagdidinay sa amin ng pagkakataon na usisahin at laliman ang pag-assess sa mga ipinapasang budget. Tama. Doon po kami hindi magtataas ng kamay mamaya para malinaw po. Dahil panigurado, pagkatapos ito, kakalat na ito, ang mga konsihan na Ariano Cristo Moreno hinaharap ang budget. Tama. Lumapit po ako sa inyo, kaya ako po sinasabing dapat usisahin mabuti ang isatin sapagkat ang isa sana sa itatanong ko. Sapagkat may mga nakakausap ako, mga hospital personnel na sinasabi sa akin, kulang kami ng gamot, kulang kami ng mga oxygen, kulang kami ng ganito, ng laboratory, etc. etc. Gusto ko sana malaman kung sino ang napapanukala at nagmamadaling ipasa ito ngayong hapon ito, magkano ang dating budget ng hospital na yun at magkano ngayon. Naku, yari na kayo, minamadali. At parang sa palagay nila natin ay parang na-illegal yung pagpasa ng budget, especially yung 25 billion. Wow! Baka kulang ang na-appropriate na budget, hindi po ito mauuwi
nakauwi sa sinasabing para sa tao. Yan. Yung pong lagi natin naririnig na kung ayaw daw namin mataasan alawan sa mga senior citizen at ayaw namin dagdagan ang kung ano namang gamot, mga kailangan ng bawat departamento, hindi po totoo yun. Oh. Hindi po totoo yun. Mukhang si Philip Lacuna ba yung nasa gilid niya? Parang nanggigil na ah. Gigil na gigil ah. Tuloy muna natin. Namin maisaayos ang ating lungsod, kaya kami mag-uusisa. Kaya, yun ang tagapulo, nakakapagod na rin po talaga ito. Hahayaan na lang namin ang taong bayan, hahayaan na lang namin ang mga nakapanood at makakapanood pa ng ginawa natin ngayong hapon na ito para humusga kung sino ang tama, sino ang mali. At laging ipinapaulit-ulit sa akin ng isa nating kasamahan, opinion mo yan, JTV, hindi ka laging tama. Tama na. Wala nang iba. Pero ganoon din siya. At hindi pwede siya lang ang laging magsasabing, gusto ko na ho ma-aproba nito sapagkat sa tao ba. Hindi ho siya lang. Lahat kami dito, lahat tayo dito, pati po ating presiding officer. Sino yung sa gilid? Gusto natin maging maganda ang gagawin natin paggamit ng ating pondo. Tama. Para sa mga batang Maynila. Kaya pahintulutan po ninyo, mamaya kung magbobotohan, uulitin ko po ulit, baka ho, hindi na naman, pakisunyo ko, kung hindi po kami boboto, mamaya, hindi po yun pagharang sa budget. Ang hindi namin pagboto ay para tutulan ang maling sistema Tama. proseso ginawa ngayong hapon. Maraming salamat. Sa gilid mukhang gigil na gigil si Lacuna. Ha? So malaking budget pala iyan mga kuis, mga gayas. Kaya hindi sila tutol. Yung grupo po ni GTV, yung black minority, gusto nilang maprubahan na. Pero sa tamang proseso. So, ito na po yung nangyari. Pagkatapos niyan mga koy, so ito na po ang nangyari kasi may isang taong balat sibuyas umiyak sa mensaheng iyon ni GTV Villanueva na totoo naman po ba? O diba? So dito po, mayroon na pong umiyak at napagtulungan na po yung grupo ni GTV Villanueva. Panoorin ang komosyong ito. Ayan. Panoorin ha. Ang tapang ni Philip at ni Pug Abante. Nasaan ka, Sir Yol? Patawa-tawa lang si Jong Isip. Ang tapang. Yan yung nakataliko na kaputi, si Philip Lacuna yan. Gusto nang manapak, manakit. Ayan. Ayan, patapang, damay pa si Joey, oy. Yan pala ang buong katotohanan. Alam na namin ngayon, ha? So mamaya mayroon tayong ipaliwanag, ha? Alam niyo po bang si Andy? Ayan, Klarong-klaro. Ayan. Masakit talaga ang katotohanan. Kaya pala balat sibuyas kayo. Ha? Bakit ayaw nyong busisiin ng masyado yung 25 billion na sa budget this coming 2025? Ha? Tapos nakapatay pa talaga yung live nyo, ha?
Bakit kaya? Kung usapin namang hindi budget, bakit always on yung live streaming ng Manila City Council? Dito mayroon tayong babasahin mga koys. Ayan ito. Ayan pala yung dahilan, ha? Okay. Palakihin pa natin. Medyo malabo na yung mata natin. Ako ang lumaki. Ito lang palakihin natin. Ayan. Ayan. Ito ang tama. Hindi pagharang sa annual budget 2025 na nagkakahalaga na tumataginting na 25 billion pesos. Ha? Maliit la pala na halaga yan. Mapunta kaya yan sa tama? Buti pa si Yorme Isko Moreno, yung mga nakuha o inutang nila sa pamalaan, sa ating pamalaan, ay may nakita. May naratingan. May resibo. Sana may resibo din yan. Ang hiniling lang ng ating butihing mambabatas na si si GTV Villanueva na itong mabalangkas at dumaan sa tamang proseso. Klaro yung sinabi niya kanina nga dapat wala silang tutol basta idaan sa tamang proseso. Ha? Bakit may balat sibuyas na gusto na agad manakit? Walang committee hearing report. Paano yan? Kasasabi lang na sa tamang proseso. Bakit walang committee hearing report? Walang nangyaring pagtatanong sa mga department head at itong agarang ipapasa sa konseho ang annual budget 2025. Ano ang nangyari? Nasaan na yung transparency natin dyan o transparent? Nakakaduda pa at nakakahinala kung bakit sa ganyan kalaking mga budget nakapatay po yung live streaming nila. O diba nasa ordinansa o batas nila na sa tuwing may session ay lagi pong naka-live streaming. Bakit wala tayong naririnig na ganyan? Kaya nga nananawagan si GTV Villanueva na ihanda niyo ang mga cellphone nyo dyan sa taas dahil malamang sa malamang papatayin na naman yung live streaming. At hindi nga nagkakamali si GTV Villanueva, mabuhay ka sir. Dahil mismo yung komosyon na iyon, yung girian na iyon, yung kamera po nila nakatutok na po sa ceiling. O sa taas. Ano pong titignan ng mga batang manilinyo dyan sa taas kung andyan yung kamera nyo sa taas? Kahit ipataas pa yung kamera na yan, ay marami pong nakatutok na mga cellphone sa kanila. Ibig sabihin may pinagtatakpan kayo dyan. Tanong lang naman po. Kasi kung nasa maayos pang proseso ng pagpasa sa 25 billion pesos na iyan, mukhang walang GTV Villanueva ang magsasalita. Tama po ba ako? Tamang-tama talaga ako. Grabe sila mga kois, no? Ganun po sila desperado. Balat sibuyas. Biruin nyo yun. Ayaw nilang may magsasalita. Gusto nila yung magsasalita yung dyan, pabor always sa kanila. Di sila na lang gumawa ng batas dyan. Well, may kaso nga naman pala sila sa ombudsman, di ba? Nung legal session na ginawa nila.
noong July 23. Diyan po nag-ugat kasi iyan. Ayan. Diyan po yan nag-ugat sa illegal session at secret session noong July 23, panahon ng bagyo na hindi alam ng mga manorya na grupo ni JTV Villanueva na mayroon palang ganong pangyayari. At doon nag-umpisa yung duda nila at walang tiwala sa liderato dyan sa City Council of Maynila. Kaya sa panahon na may sesyon ay talagang laging itinatanong nila sa sarili na bakit nangyari iyon. Sila po ang nag-umpisa na, sila po yung nagpa-umpisa niyan kung bakit nawawala yung respeto sa bawat isa. Ha? Kasi kung may respeto ba naman sila sa kanilang mga kasamahan dyan sa konseho, dapat pinaalam nila yon. Bakit yung pinaalam is yung mga kasamahan lang sa ni Philip Lacuna? O, di ba? So, iisipin talaga ng mga tao, talagang mayroon itong ginagawang mali. Bakit may secret na yan? Tapos, ang budget niya ngayon, 25 billion pesos. Nako, napakalaking halaga yan. Tapos, kung hindi pa idadaan sa tamang proseso, talagang magtatanong po ang taong bayan. Isa lang masasabi ko, mabuhay po kayo, JTV Villanueva, Joey Oy, at sa lahat ng mga itin na kasama mo dyan, yan, ibay, ayan. Mabuhay po kayo, pinaglalaban nyo po yung tama at yung taong bayan. Hindi po kayo nagkakamali na piliin o pumunta sa Your Miss Choice dahil kayo po ang karapat dapat talaga. Okay? Ano po yung komento o reaksyon sa video ito? Paki-comment down below. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all, peace. Thank you so much, Ma'am Aria, kung sino nga pala, no? Dahil sa last video ko, panoorin nyo lang po yung LS ko about po sa birthday ko. Maraming salamat. God bless all, peace. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher.